So halos yung kalahati ng kalsada ay wala na. Ayan, ganyan siya kataas, grabe. Natatanaw ka agad natin yung dulo ng tunnel na to. Ayan, halos mabura na yung kalsada. Grabe, pati sa loob, napasukan ng bato at putik. Wala na siyang bumper, natangay na ng landslide, no? May tumamang mabigat na bato dito. Lumakas din yung agos ng tubig dito, ayan, no? Tindahan, tsaka bahay, oh. Bubong na lang yung natira. Ayan, sobrang bigat niya, no? Ito yung unang-unang nag-landslide. So mentro yung landslide dito mismo kung saan ginawa yung bagong tunnel. So ayan ang kalagayan ng tunnel sa baba. Ayan, talagang wasak na yung ilalim, eh, no? Ayan, ganyan po siya kalaki. Nandito na tayo ngayon sa Cannon Road at eto sa likod ko yung pinakasikat na Lion's Head at eto naman yung papunta ng Baguio City at dito yung papunta doon sa nag-landslide na tunnel dito sa Cannon Road. At ang gamit nating motor ngayon ay itong KTM 390 Adventure. Ngayon alamin natin kung ano yung sitwasyon ngayon doon, kung passable na ba sa mga single na motor. Alamin din natin kung saan nagmula yung mga batong umagos pababa papunta dun sa tunnel. Mula sa Baguio City, pwede namang pumunta dito kahit sino, yung mga gusto magpa-picture dyan sa Lion's Head. At ngayon, papunta na to dun sa tunnel nga. At sa mga nakapanood sa previous vlog natin, dun tayo pumunta, yung falls na yon. Hanggang ngayon, maulan-ulan pa rin dito sa Cannon Road at kung mapapansin ninyo, wala talagang masyadong dumadaan. Although meron ako nakitang pamasadang jeep kanina at mukhang bago makarating ng tunnel is iikot na sila, no? Kasi meron pa ring mga residente dito sa kahabaan ng Cannon Road. Kaya syempre, hindi pwedeng isara totally yung kalsada na to kung ang may damage lang is yung bandang tunnel, no? Sa ngayon, marami pa ring ongoing construction dito at pinapalawak pa nila lalo yung mga kalsada. At yan ang kinagandahan naman ng Cannon Road. Tabi siya ng mga bundok at sarap niyang tignan habang bumabiyahe ka. Kaya lang, ang kapalit ng kagandahan na yan is yung peligro, no? At anytime pwedeng may malaglag na bato at mag-landslide dyan. At para sa mga rider naman, huwag po kayong masyadong titingin-tingin ng ganyan. Kailangan focus pa rin kayo sa kalsada kasi gaya kanina, merong bato sa daan, so kailangan maiwasan mo yun. Malayo pa lang nakikita mo na. At kung mapapansin nyo, basa yung kalsada, so kung walang ABS ang inyong mga motor, pag nagulat ka at napreno mo yan, baka mag-lock po yung gulong ninyo sa harapan or sa likod. Posibleng sumemplang po kayo, no? At dagdag na rin, kailangan po ay kompleto yung ating mga ilaw. Ayan, tulad yan, umaagos po yung mga bato mula sa bundok. So kailangan po dito yung maliwanag din na ilaw. At kung malalagyan nyo ng fog lamps yung mga motor o sasakyan ninyo, mas mainam dahil hindi natin alam kung kailan magpa-fog dito, ano. Ayan, kung mapapansin niyo, ang daming bahay sa paligid at may eskwela pa, so marami pa rin ang mga residente dito, no. Dahil siguro sa location ng mga may-ari nito ng mga sasakyan, dito nila pinarada yung mga sasakyan nila, no. Dahil dito sa part na to is malabong may matamaan or umabot dito yung landslide. So doon po nanggagaling yung tubig. Kita nyo yung mga tipak-tipak na bato na yan, anytime pwede pong bumigay kasi yan. At dito pupunta yung tubig, ayan, papunta doon, pababa. At dahil dito banda ay mataas, so kaya umaagos po papunta dyan. So malamang yung pinuntahan ko last time na falls sa inyo is dyan din siya didiretso. Kita nyo yung mga bato na yan, ang lalaki, grabe. At meron pa tayo nakitang bridge doon para sa tao, no. Ito yung sinasabi kong jeep, ayun yung pamasada. Malamang yan yung nakita ko kanina at umikot na siya. Dahil hindi masyado nadadaanan ngayon tong Cannon Road, no, ang daming bato buhangin sa kalsada, no. At ang daming nakaparadang sasakyan dito, malamang sila yung mga hindi makatawid dun sa tunnel, kaya dito na lang sila nagpark.
Kesa umikot sila sa Marcos Highway, mukhang mas malayo no. At least dito na lang sila nakapark, buti inalaw sila. At eto na yung tunnel. Ayan, hanggang ngayon ay nagki-clearing pa rin sila no. So meron pa rin nakatambak na mga gumuho no, mula sa bundok doon sa daanan mismo ng tunnel na to. Kaya pala ang daming mga sasakyan dito kasi dito na pala yung naglandslide. At hindi lang pala dun sa pinakabungad ng tunnel yung naglandslide no, hanggang dito pala umabot na. Okay, so narito tayo sa pinangyarihan no. Ayon sa mga residente dito ay 3 days ago lang gumuho yung part na ito. So dati kasi sa mga balita na napanood natin, yung gumuho is doon sa bungad mismo ng tunnel na yon. At kamakailan, ito nga yung bago na landslide at kaya naman nila kiniklearing ngayon para maayos nila yung kalsada. Yung natibag na lupa dun sa ibaba is makapasok yung mga heavy equipment. Tara, lapitan natin. Kaya nagkulay kape na yung tubig dito at itong mga bato. Ayan, galing yan lahat sa taas ano. So mukhang doon ang galing, tapos umagos papunta dito yung iba. At malamang dahil tinatabi rin ng truck na to, kaya naipon dito sa gilid yung mga bato. Ayan, grabe, ang kapal ng putik oh. Ayan, may mga residente rin na tumatawid din pala dito. Ayan, si na ma'am nakabotas pa. So hintayin lang nilang dumaan yung truck. So ito lang yung daan, dadaan ka sa gilid. So tinatsaga ng mga residente dito yung pagdaan dito at kumbaga sinusugal nila yung pwedeng mangyari. Kasi any moment pwedeng may malaglag dyan. Ayan sila. So pupunta sila dun sa kabila. At yung mga tipak ng bato is nagtuloy-tuloy hanggang dito oh. So natamaan din yung bahay na to. Buti na lang ito hindi nawasak no? Hindi rektang tinamaan, pero napakadelikado pa rin. Ito napakalambot ng lupa. Ayan oh. Mula doon. Hello po. Lagi po kayong tumatawid dito, sir? Sige po, ingat po. Okay. Sige po. So yun, ang layo ng nilalakad nila oh. Ang lambot pa rin ng lupa oh. So ito na yung sementadong part. Kung makikita ninyo, bato yung gilid nito no. Malalaman natin maya-maya lamang pagka nagpalipad ako ng drone. Pansamantala, lalapitan muna natin ito ng dito lang malapitan. Ayan, may tubig, ang lalim. Kaya pala nakasuot ng bota yung mga tumatawid dito. Ayan, tumatakbo sila oh, kasi yun yung unang gumuho. Ayun yung mga kable ng kuryente. Sumabit na dito no. Tsaka yung poste ay natumba na kaya nahilan nila yung ibang kable. Ayan, damay-damay na. Grabe oh, nakakalula pala dito. Ayun, hindi tayo pwedeng umapak dyan sa mga kable, baka may kuryente. So ang purpose kaya ginawa itong tunnel na to is para kung sakali man may gumuho mula sa taas is hindi tamaan yung mga dumadaang sasakyan or mga tao kagaya ngayon. Kaya lang, hindi siguro nila ina-expect na dito sa harapan mismo may guguho ano. Siguro kung yung tunnel na to is yung haba niya is hanggang doon. Ayan, malamang umagos lang sa taas o sa bubong ng tunnel na to papunta doon. Kaya lang kahit na maglagay ka ng napakahabang tunnel dito, kung mawawasak naman yung ilalim nito, kagaya ngayon no, bumigay na to. So halos yung kalahati ng kalsada ay wala na. Ang natira yung dito na lang. Siyempre kapag ka nagkaroon ng landslide, yung volume ng mga nawasak sa taas, madadamay yung mga banda dito sa baba kasi aagos nga yung mga batong mabibigat, buhangin, madadamay na to. Kaya ito, ganito kadami. At yung mga bato ay matatalim no. Ayon sa mga residente, once na may landslide na magaganap, naririnig naman nila. Ayan, ganyan siya kataas, grabe. Ito na yung loob ng tunnel. Actually, mukhang tapos na to. Kasi may pintura na, may ilaw na, maayos na yung kalsada. Siguro maglilinis na lang sila. Ito ay bike lane or pwede maglakad yung mga tao dito.
Ayan, kaya siguro merong barrier na ganito. Kaya kulay green siya na ganyan, ano. Ayan, oh. Laking tulong ng tunnel na to, lalo na sa mga pangyayaring ganyan. Punta naman tayo dun sa kabila. Simula doon, kung saan tayo pumasok, natatanaw ka agad natin yung dulo ng tunnel na to. So maiksi lang pala ito kumpara doon sa Marcos Highway. Pareho lang sila ng itsura. Ayan. Pero mas maiksi lang to. Ito, naglalakad ngayon tayo dito sa bike lane. 2 lanes, yung para sa sasakyan. Ayan, meron siyang double yellow lane. Bawal umovertake dyan. At nakita nyo naman yung laki ng pundasyon na to. Ayan. Ganyan katatag. Akala mo, yan yung kalsada na sementado. Pero, putik pala ito. At dito naman, may tubig. Kaya mapipilitan tayong umakyat dito sa concrete barrier na to. Ayan. Kasi kapag umapak tayo dito, sigurado lulubog yung paa natin, no? So may landslide din dito. Ayan, ganyan siya kalala. Ito pa. Ayan, halos mabura na yung kalsada. Ayun, doon siya nanggaling. Ayan, numagos dyan. Dahil nga may tunnel, dito lumabas yung iba. At dahil pababa itong kalsada na to, dumiretso doon. At yung iba dito. Ayan, malambot pa yung lupa, oh. So yung mga residente, grabe yung tiyaga nila para lang makatawid dito, no? Sobrang layo naman kung iikot sila. Yung mga kuryente, kable ng telepono, nagkahilahan na, nagkaputol-putol na. At mukhang may nadamay pa na sasakyan dito. Mukhang tinamaan din to ng landslide. Grabe, pati sa loob. Napasukan ng bato at putik. Wala na siyang bumper na tangay na ng landslide, no? Bali, pati yung kanyang gulong. Mukhang may tumamang mabigat na bato dito. Ay, nakaset up pa yung sasakyan ni Sir, oh. At hanggang dun pa, yung layo ng landslide na to. May naririnig akong parang nag-aayos ng truck doon. Mukhang kabilaan yung pag-aayos nila. Ito, dito tayo dumaan sa pinag-aagusan ng tubig. Ito na yung mismong kalsada. Ayun yung guhit. Grabe, sa aking palagay, hindi matatapos ang clearing operation dito kahit isang linggo. Siguro aabutin to ng mga 2 buwan para masabing safe ng daanan itong tunnel sa Cannon Road. Mas marami pala yung volume ng mga bato at lupa dito, no? Lumakas yung ulan. So lumakas din yung agos ng tubig dito. Ayan, no? Mula doon. Mukhang may daluyan talaga yung landslide, eh, no? Mukhang dito sa part na to, dito dapat na magkaroon din ng tunnel kagaya nun, doon. Buti, hindi madulas yung sapatos ko, no? Ayun yung truck. Naglilinis pa sila. Sa dami nito, grabe. Ilang dump truck kaya ang kailangan para maubos to. At dahil patuloy pa rin yung ulan, hindi matatapos yung mga batong umaagos na ganyan. Grabe ang layo. Siguro, mula dun sa bukana ng tunnel na yon hanggang sa mga nagki-clearing doon, tansya ko mga nasa 350 meters yung haba niya, yung layo niya, no? Dito sa part na to, may mga tindahan tsaka bahay, oh. Bubong na lang yung natira. Ito pa yung kable ng, hindi ko alam kung kuryente ba to o cable, pero mukhang kuryente kasi napakakapal ng insulation niya, eh. Ito, oh. Lisas Pasalubong, yan po yung tindahan niya. Nalubog po, grabe. Yung mga estante niya, napuno ng, ayan, buhangin. Ito pa, yung kabilang side ng tindahan niya. Ngayon po, wala nang laman. Tindi. Dito banda, malalaki na yung mga bato. Mukhang ito yung naunang nalaglag bago sumunod yung mga maliliit na bato na to. Ay, grabe, ang layo ng na-damage. Ayan, oh, lalaki, oh. So, siyempre, sa lalaki ng mga bato na yan, yung mga madadaganan niya at madadaanan sa taas, madadamay na. Kaya susunod na sila. Ayan, oh, grabe. Non-stop yung clearing operation nila dito. Yan, sobrang bigat niya, no? Ang bigat niya, no? Ayan. Tapos, ilalagay niya sa dump truck na yon. Mukhang inabandonan na nila itong bahay nila. Ayan, no? Grabe.
Sana walang nadamay o nasaktan dito sa nangyari na to, no? Ayun yung bubong niya, oh. Nagkawasak-wasak na sa bigat ng mga bato. Ito yun naman yung truck. Ayan. So dito, mula dito sa part na to, clear naman yung banda doon. Ganyan na kahaba yung nalinis niya. Mula dyan sa truck na yan hanggang doon. So after niya dyan, dito naman. Grabe, ang dami niyan. Solid. Atras sa bante siya maghapon dyan. Umulan, umaraw, nandyan siya. Hindi. Ang bigat. Ayan, tapos ilalagay niya dyan. Ay, umaagos pa yung tubig, oh. Galing sa mga bato, oh. Tingnan mo yung bigat. Tag! Tunog. Diba? Malamang ganyan ang tunog ng landslide. Dito sa Cannon Road, napakadelikado po talaga. Ang ganda ng paligid. Sobrang ganda ng view habang bumabiyahe ka. Pero hindi mo maaalis sa isip mo yung peligro habang binabaybay mo yung Cannon Road. Kasi nga, ito na yung patunay, oh. Ganito kadami. Ito na yung pinakamatinding landslide na nakita ko sa mga napuntahan ko ng bundok. Ayan, pakinggan nyo po yung agos ng tubig. Ang gandang pakinggan pero sobrang delikado. Ayun, ipakita ko na sa inyo yung sitwasyon dito sa ground. Tignan naman natin yung itaas kung anong itsura. Okay, ito naman yung top view ng lugar kung saan nag-landslide. Ayan, dyan tayo naglakad kanina. At ito yung may truck kanina, no? So, nanggaling yung mga bato at lupa na to dito. Ayan. So, dyan siya nagsimula. Ayan, dyan. Mula sa taas. Mukhang merong mga tubig na nanggaling dyan. Pagkatapos, bumaba dito at ayun, nagkalasog-lasog na yung part na yan. Kaya, dumire-diretso dito sa baba na to. Ayan, forward pa tayo. At may ilog pala dito sa bandang kanan. Ang kasunod ng landslide na yan ay ito sa may bukana ng tunnel. Ito yung unang-unang nag-landslide nung time na yon. Ayan, dyan siya lumabas. Ayan. So, nanggaling yung landslide dito sa taas. Ayan, sobrang taas pala ng bundok na ito, no? Ayun, meron pala doon na natibag din na lupa. Ayan. So malamang, dyan nagsimula yan. Nung bumigay yung part na yan, nadamay itong sa baba. Kaya dumusdos doon. Ngayon, dito naman sa may bukana ng tunnel na to, nagsimula, malamang dito yan. Ayan, dito lang yan. Ito, sa part na to. Sa taas, papunta sa baba. Dahil nga itong part na yan ay parang kanal, no? So, dyan dumadalo yung tubig. So, syempre, kapag lumambot na yung part na yan, tadusdos sa baba. Kasama yung mga bato-bato. At dahil nga medyo malambot tong part na to, no? Ayan. So, yun, sumama yan sa baba. Ngayon, dito naman sa bukana naman, meron din tayong nakikita, yan, no? May konti pang bato dyan. At saktong-sakto, no? Kung saan yung dulo ng tunnel na to, doon dumusdos naman yung landslide. At meron pa tayong nakikita dito. Yan, sa gitna ng tunnel. At ayan. Wala na tayong nakikitang mga puno, ano. So, mukhang dyan nang galing, oh. Dahil wala nang puno dyan, wala nang ugat na kumakapit sa lupa. Kaya, pag may tubig or konting tipak lang ng bato na bumigay dyan, is magtutuloy-tuloy yan dito sa baba. Proceed pa tayo dito sa kabila. Ayan, ito naman, dito tayo nanggaling kanina. At dahil malambot ang lupa banda dito, yan, bumigay din yung part na yan at nanggaling yan dito.
Ayun yung mga bato-bato na maliliit. Ayan, mula sa taas. Konti lang ang nakikita nating puno sa taas ng bundok na to, kaya isa yan sa naging dahilan. Ayun pa oh. Malamang doon ang galing. Ayan oh. Diyan nagsimula, eto pa, bumigay yung lupa. Tapos pumunta sa baba. Kaya ayun oh. Diyan siya lumabas. Diyan tayo naglakad kanina. Ayan, hanggang ngayon oh. Meron pang tubig na umaagos dahil nga lumakas yung ulan dito. At pagkatapos niyan, dediretso siya dito sa ilog. Ayan, galing sa taas. Tapos aagos yan, papunta dun. Sa may tulay hanggang sa baba. Ayan, so sumentro yung landslide dito mismo kung saan ginawa yung bagong tunnel. Ito yung sinasabi ko na kung saan mas mahaba pa itong tunnel na to hanggang doon. So, hindi sana sumara yung kalsada. Pero syempre, kapag naman nag-landslide at napunta yan dito sa bubong ng tunnel, is bibigat naman yan at posibleng bumigay. At tignan naman natin yung kalagayan ng ilalim ng tunnel. So, ayan ang kalagayan ng tunnel sa baba. Ayan, talagang wasak na yung ilalim no? Yung nagsisilbing pundasyon sa ilalim, yung mga bakod na ganyan is natibag na no? Kahit yung dito. Tapos ito yung ilalim ng tunnel, naubos na halos no? Nawala na yung ginawa nilang parang harang sa gilid. Maging dito yan, natabunan ng mga landslide din. Yung sobra na nanggaling dito sa taas, ayan, ay pumunta dito sa baba. Ayan, kung makikita nyo naman yung laki ng bundok na ito. Ayan, ganyan po siya kalaki. So, konti pa lang yung, kumbaga, bumigay sa gilid ng bundok na to, pero grabe na yung pinsala dito sa ibaba, no? Ayan. So ito yung pinuntahan nating falls. Pupunta yan sa baba. Ayan, ito yung ilog. Ayan, pupunta dyan. Grabe, sobrang laki ng bundok na ito. Sila yung mga nakatira dito. Anong pangalan mo? Jipoy. Ayun, Sir Jipoy, ikaw? Nicolo, ikaw? JM, maraming salamat Sila yung nakipagkwentuhan sa akin kanina kasi wala akong kasama. Adi, uuwi ka na? Oo, balik na akong Pampanga. Saan yung bahay nyo? Diyan. Okay. Yung bahay namin nandun. Doon yung bahay nyo? Muntikan. Yung nasira. Ay, muntik na. Nandito kayo nung nag-landslide? Opo. Narinig nyo? Opo. Paano yung tunog nun? Malakas? Oo. Tapos sabi nila, mga 3 days ago, ito yon, bumagsak naman. So ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin yung landslide hanggang ngayon, no? Grabe, mag-iingat kayo. Sige, maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Oo, mag-isa lang. Yan, wala pa rin hinto ang ulan. Ang lamig ng makina. Ang lamig kasi dito. Buti kahit umulan, nakapag drone shot ako. Ay, medyo malayo-layo na rin yung nahakot ng truck. Pero matagal pa rin yan. Bye bye. Thank you. Naku, mag-iingat po kayo, lalo na sa mga batong nasa kalsada. At hanggat maaari, wag muna kayong dadaan dito. At kung curious man kayo, wag nyo na pong subukan kasi hindi lang doon ang delikado, kahit saan po dito. At wala namang may alam kung kailan magkaka-landslide dito Tulad niyan, ang lakas ng agos. Meron pa silang sinasabing nag-landslide din sa ibang part ng Benguet. At subukan nating alamin sa susunod na video. At kung meron po kayong gustong puntahan natin at makita yung update, comment lang po kayo dyan at ating pupuntahan sa abot ng ating makakaya.
Ito rin oh. Kahit may net na, ayan, naglalaglagan pa rin hanggang ngayon. Lumabas na yung mga sandbag oh. Bumigay din to. Ako, tatlo yung kalsadang alam ko papunta ng Baguio. Ito nga ang Quezon Road, Marcos Highway at saka dun sa Asin Tunnel. Meron pa nag-comment sa akin sa Nagilian din daw. So yun, isa pang idea yun. Gusto nyong safe pumunta sa Baguio. Ang pinakadelikado lang naman kasi sa lahat is yung Quezon, di ba? Sa Marcos naman ang masasabi ko, masyado lang maraming sasakyan na dumadaan doon. Prone lang sa self-accident, yung madudulas ka sa pag-banking, ganun. Kaya naman may magkakamaling overtake, masasalubong mo, ganun. Sa Asin Tunnel naman, makipot lang yung kalsada, pero ang maganda doon, konti lang yung dumadaan. Pero wag pa rin kayong pakampante, kahit saan naman, basta may tabing bundok, mag-iingat kayo. Dapat nagmamasid talaga kayo kung kakayanin ba ng motor or kung kakayanin ba ng sarili natin. Kung hindi rin importante, mas magandang magstay na lang sa bahay. Kung para sa trabaho naman, ayun, ingat lang kaya. Ano, may konting mga turistang pumapasyal dito kasi hindi naman bawal pumunta sa Lion's Head eh. Ano, kita mo yung view na yan, di ba? Ang ganda pero nakakakaba. Medyo madulas nga lang yung kalsada. Ito ay pabalik na ng Baguio City. At ako ay dadaan sa Marcos Highway pag uwi. Alright, maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa muli. Ako po si Reed, nag-uulat mula dito sa Quezon Road para sa Reed Porter's Notebook. Bye guys.